Maaga pala ako nagising ngayon, mga 6 AM. Pero bandang alas 7, pumunta kami ng palengke. Kasama ko pala yung anak ko. Dahil gustong gusto niya malaman kung ano nandito sa may ilog, sinama ko na. At tinatanong niya kung saan daw yun na photos ko na meron bridge. Siguro mga 1 hour kami dito. Ang ginawa namin, may picture lang. At enjoy na enjoy naman siya sa ginagawa namin. Dahil ngayon lang siya nakadaan ng ganitong ilog at tulay. At ayan na nga, nakasakay na kami. Pumunta kaagad kami sa bilihan ng karne. 2 kilo lang yung binili ko at kalahating atay. Dahil ngayon, sinabawan yung ulam namin, sinigang na baboy. At bukas naman, mag-iigado ako. Bumili din ako ng prequeles kasi sabi ng anak ko, paborito daw niya yan, bilihan ko daw siya. At mga gulay na gagamitin sa pangsinigang. Pagkatapos namin mamili sa palengke, pumunta kami ng supermarket. Pili ako ng Cobra, baon niya sa school. Pagkatapos, bumili din ako ng bigas. Try ko din itong klaseng bigas na to, kung masarap ba talaga. Pagkatapos, binayaran na namin. Yan pala na Cobra, sa labas ko na binili. Kasi yung nandito ay color green lang. At syempre, may dala akong bata, kaya yung bigas, iniwan ko na muna. Kasi sabi ko sa guard ko, kunin ko mamaya. Dahil mamaya, hatidin ko yung anak ko sa school. 2,700 nga pala yung nagastos ko. Pero kita nyo naman, halos kunti lang yung dala ko. Kunti lang yung nabili ko. Kaya mahirap talagang buhay ngayon kapag wala kang negosyo. Kung aasa ka lang sa minimum rate, ay aba, wag ka na mag-anak kahit isa. Syempre, sasabihin nyo naman, depende naman yan kasi darating na lang yan. Madaling sabihin yan, pero kawawa ang magiging anak nyo. O namin. Kaya kami isa lang yung anak. Kasi alam namin doon kami comfortable. At hindi masyado gipit. May masyado pa yan. Hindi masyado. Hindi lang masyado. Kasi ang iba masyadong masyado. Ay ewan, kayo na lang bahala. Nakalimutan ko palang sabihin. Kaninang 6 AM, nilabang ko yung uniform niya. Fast forward. Magwa 1 PM na kaya nag-toothbrush na siya. At yan, hinatid na namin sa school niya. At kami naman, kinuha na namin ang bigas sa supermarket. Pakauwi namin. Agad ko naman inisikaso yung mga aso. Kasi busy nga yung asawa ko, kaya ako naman nakatoka ngayon. Ang lilikot nga. Katapos ko pakainin yung aso, nag-check muna ako ng listahan ko. Pero napansin ko, may mga math computation na dito. Ginawa palang scratch paper yung listahan ko. Ng batang makulit. At pakatapos, nilinisan ko yung aircon kasi medyo maalikabok na. Magpo 4 PM na pala nung natapos ako. Dahil busy yung asawa ko, ako na lang yung nagsundo sa anak namin. Bali pala naglakad na kami. At nung napagod, nagpakarga sa akin. Pero siya naman talaga nagyayan maglakad. Kasi it's fun daw. Tapos magpapakarga lang naman pala sa akin. At dahil napagod at nakatipid ako ng 40 pesos, kaya gumastos naman ako ng 45 pesos. At least sa ngayon, 5 pesos lang yung laman. Humihirit pa nga yan ng cola. Pero di ko naman binilihan kasi hindi bagay sa bata. Akala niya siguro bibili ako kasi alam niya pag magbe-burger may cola. At pagkatapos, niyaya ko siya sa may munisipyo. Sabi ko, doon tayo kakain kasi mapresko. Meron kasi mga kubo-kubo dito. Ang ganda talaga. Nakaka-relax at super tahimik. At ang ganda ng view. Dahil sa may mga kubo-kubo, ang pinaka-view niya ay ilog. Berde nga pala yung kulay ng tubig at nakaka-relax tingnan. Napaka-safe pasyalan kasi doon sa may taas ay police station na. At meron din sila ng floating cottage. At napadaan na naman kami sa bridge. Tuwang-tuwa naman yung batang makulit. Na naman yung aso namin. Super saya. The best talaga magmahal yung aso. At ayan na, nakarating na kami sa bahay. Magtitimpla na ako ng gatas. Maraming salamat po sa panunood. Pakipalo naman po.